Ang pangalan ko ay Fe Pangilinan at ako ay 42 taong gulang. Ang huling Noche Buena na ginugol ko kasama ang aking pamilya, tumayo ang aking ina sa hapagkainan at nakiusap sa lahat na tulungan ang aking kapatid dahil, aniya, ang kaawa-awang si Fe ay walang-wala pero si Katrina ay may kinabukasan pa. 18 kamag-anak ang tumango. Hindi man lang makatingin sa akin ang aking ama. Ngumiti lang ang aking kapatid habang umiinom ng kanyang wine. Gusto nilang ibenta ko ang aking bukid at ibigay ang anumang kakarampot na halagang maiipon ko para iligtas ang paboritong anak sa isa na namang pagkakamali. Ang hindi nila alam, tahimik ko na itong naibenta ilang araw na ang nakararaan at kakatapos ko lang gugulin ang isang buong linggo para alamin kung ano ba talaga ang mga ginawa nila para humantong kami sa hapagkainang iyon. Wala akong sinabi. Hinintay ko lang nabuksan ng aking tiyahin ang kanyang folder. Bago ko ituloy, kung ang kwentong ito ay nagbibigay na ng bigat sa inyong dibdib, maglaan ng sandali para i-like at mag-subscribe para makaabot ito sa iba pang nangangailangan nito ngayong gabi. At sabihin niyo sa akin kung saan kayo nakikinig at kung anong oras na dyan sa inyo. Binabasa ko ang lahat ng iyan. Ako si Fe. Ito ang kwento ng pamilyang nagdesisyon kung ano ang aking halaga at ang kapaskuhang tuluyan ko silang pinigilan. Ibalik ko kayo kung saan ito nagsimula, sa isang pirasong lupa na sabi ng lahat ay walang kwenta. Para maintindihan ninyo ang Noche Buenang iyon, kailangan ninyong maunawaan kung ano ako sa aking pamilya bago pa man ang gabing iyon. Hindi isang anak, kundi isang bagay na mas matibay at mas malamig kaysa doon, isang poste na maaari nilang sandalan ng buong bigat at asahang hindi kailanman matitinag. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Sa isang bahay na mismong ang aking lolo ang nagtayo. Dumating ang kapatid kong si Katrina noong 4 na taong gulang ako. Siya ang malambing, ang maganda, ang madaling umiyak, at palaging kinakarga. Ako naman yung hindi umiiyak. Maaga kong natutunan na ang hindi mangailangan ng kahit ano ang tanging regalong totoong gusto ng mga magulang ko mula sa akin. Noong 9 na taong gulang ako, napunit ang strap ng bag ko sa eskwela. Tinanong ko ang nanay ko kung pwede ba namin itong ayusin. Busy siya kay Katrina ng hapong iyon. May kaunting sinat, may kaunting inaalala. Kaya, naupo ako sa likod bahay at tinahi ko ito mag-isa gamit ang nylon na tali ng pamingwit dahil iyon lang ang nasa kahon namin. Nakita niya ako doon makalipas ang 1 oras at ngumiti na para bang may ginawa akong napakagandang bagay. Ikaw talaga ang madaling alagaan, sabi niya. Hindi ko kailangang mag-alala sa'yo. Akala ko pagmamahal iyon. Inabot ng 30 taon bago ko naintindihan na isa pala itong tungkulin. Nakatanggap si Katrina ng bagong bag noong pasukan na iyon. Naalala ko, may mga disenyo pa itong bulaklak ng sampagita. Walang nag-isip na kakaiba iyon, lalo na ako. Iyon ang nakasanayan namin. Si Katrina ay nangangailangan ng mga bagay, at ang pangangailangan ng paraan para siya ay asikasuhin. Ako ay nag-adjust, at ang pag-adjust ang paraan para iwan nila akong mag-isa. May daan-daang maliliit na sandali tulad niyan na pwede kong ikwento. Yung taong nagkadenggue ako at mag-isa akong sumakay ng tricycle papuntang health center dahil may dance recital si Katrina. Yung pagkakataong nagmaneho ang tatay ko ng 4 na oras pa Maynila para ilipat ang kapatid ko sa dorm niya at nakalimutan niyang nangako siyang tutulungan akong magbuhat ng lumang sofa paakyat sa sarili kong inuupahan ng lingguring iyon. Binuhat ko ito mag-isa. Naging magaling ako sa pagiging mag-isa. Sinabi ko sa sarili ko na kalakasan iyon. Pagtapos ko ng high school, alam ko na agad na gusto ko ng lupa. Wala namang malalim na rason. Gusto ko lang ang katahimikan nito. Ang katotohanang ang pagtatrabaho sa ilalim ng araw ay may malinaw na saysay na hindi ko kailanman nakita sa mga tao. Kaya sa edad na 18, nagsimula akong magtrabaho sa mga anihan at sa mga sakahan ng baka. Kumuha rin ako ng night shift sa isang bilihan ng patuka at kumpay sa bayan, nagbubuhat ng kaban-kabang sako hanggang sa magbitak-bitak ang aking mga kamay. At inipon ko ang bawat pisong hindi ko nagastos sa upa at pamasahe. Ginawa ko iyon sa loob ng 8 taon. Naalala ko ang isang gabi sa bodega. Malapit nang matapos ang double shift ko, nakaupo sa isang paleta hawak ang isang pandesal na sobrang pagod na akong kainin. Isang katrabaho ang nagtanong kung para saan ang labis kong pag-iipon. Sabi ko, para sa lupa. Tumawa siya, hindi naman sa masamang paraan. At sinabing, ang mga babaeng katulad mo, hindi bumibili ng lupa. Tinapos ko ang shift ko. Binili ko pa rin ang lupa,
Pero naalala ko ang sinabi niya. Ang mga babaeng katulad mo. Madalas kong naiisip ang linyang iyon. Ang lahat ng taong nagsabi sa akin kung ano ang pwede at hindi pwedeng makuha ng isang babaeng katulad ko. Isang high school counselor na nagtulak sa akin sa secretarial course. Isang manager ng bangko na muntik nang hindi seryosohin ang loan application ko hanggang sa inilapag ko ang bank statement ko sa mesa niya. Ang sarili kong ama sa mismong hapagkainan namin. Wala naman sa kanila ang naging malupit tungkol dito. Iyon ang nakakapagtaka. Tila alam na nila. Parang pag-alam mo sa magiging takbo ng panahon kung ano lang ang halaga ng isang babaeng katulad ko. Hinayaan ko silang isipin iyon dahil ang pakikipagtalo ay umuubos ng enerhiyang kailangan ko sa pagtatrabaho at dahil ang pagiging minaliit, gaya ng natutunan ko, ay nagbibigay sa iyo ng kalayaang kumilos. Noong 2009, sa edad na 26, bumili ako ng 150 ektaryang pastulan at sakahan ng mga 40 minuto mula sa kabayanan. Karamihan doon ay pera ng bangko. Nakaupo ako sa isang maliit na opisina na may pekeng wood paneling at pumirma para sa utang na 50 milyong piso. At sobrang nanginginig ang kamay ko sa huling pahina kaya nagtanong ang loan officer kung kailangan ko ng tubig. Sabi ko hindi. Isang linggo akong hindi makatulog pagkatapos niyon. Nasusuka sa laki ng halaga, paulit-ulit na nagko-compute sa dilim. Nang sabihin ko sa pamilya ko, pinagtawanan ako ng kapatid ko. Bumili ka ng putik, sabi niya, gamit ang utang. Diyos ko, Fe. Umiling ang tatay ko, na parang ipinahiya ko siya sa isang handaan. Sabi ng nanay ko. Sana raw alam ko ang ginagawa ko sa tono ng boses na nagpapahiwatig na napagdesisyonan na niyang hindi ko alam. Walang nagtanong kung bakit ko pinili ang partikular na kapirasong lupang iyon na 40 minuto ang layo, kung saan nagsimula na ang probinsya na bumili ng right of way para palapadin ang highway. Walang nagtanong kahit ano. Mas madaling magdesisyon na ako ay padalos-dalos. Ang pagiging padalos-dalos ay isang kwentong sanay na silang sabihin. Kaya iyon ang naging kwento. Itinapon ni Fe ang pera niya sa putikan. Sa sumunod na 16 na taon, namuhay ako tulad ng isang babaeng walang-wala dahil sa papel, halos ganoon na nga. Bawat pisong kinita ng bukid ay bumalik sa bukid, o sa bangko, o sa pambili ng kumpay, para sa tag-ulan. Nagmaneho ako ng isang 2003 Toyota Hilux, na hirap buksan ang pinto, at ang aircon ay gumagana lang kapag hinampas mo ang dashboard sa tamang pwesto. Isinuot ko ang iisang lumang jacket, tuwing humihangin hanggang sa mapunit ang bulsa nito. Pagkatapos ay isinara ko ito, gamit ang isang imperdible, at patuloy na isinuot. Ako na ang gumugupit ng sarili kong buhok minsan. Kinakain ko ang sarili kong tanim. Inaayos ang mga nasisira, at natutong mag-welding para hindi na ako magbayad ng gagawa. Para sa pamilya ko, patunay iyon. Ang truck ko ay patunay. Ang jacket ko ay patunay. Ang magagaspang kong kamay at nasunog na mukha ay patunay. Tiningnan nila ang lahat ng ito at nakita ang isang babaeng nabigo. At hindi man lang sumagi sa isip nila na tanungin kung ano ang magiging halaga ng lupang tinatapakan ng aking mga bota pagdating ng araw. May mga mahihirap na taon doon. Isang El Nino na pumatay sa ani ko. Isang tag-ulan kung saan bumagsak ang bubong ng kamalig dahil sa bagyo. At gumugol ako ng 3 araw para itayo itong muli sa gitna ng ulan ng mag-isa dahil hindi ko kayang magbayad ng mga trabahador. Tumawag ako sa tatay ko minsan ng panahong iyon, hindi para humingi ng pera, kundi para lang makarinig ng boses niya. Bago pa ako makapagsalita ng matino, tinanong niya agad kung natauhan na ba ako at ibebenta na ang lupa. Sabi ko hindi, sabi niya. O sige, at wala na siyang masyadong sinabi pagkatapos niyon. Matagal akong hindi tumawag ulit, at maraming Noche Buena ang hindi ko napuntahan dahil ang baka ay hindi naman tumitigil manganak porket Disyembre. Kapag ang isang inahing baka ay nahihirapan ng 2:00 ng madaling araw sa 24 ng Disyembre, hindi mo siya iiwan sa dilim para lang magmaneho papunta sa kabayanan. Mananatili ka. Sa bawat pagpili kong manatili, itinatala ito ng aking ama bilang panibagong senyales na mas mahal ko pa ang aking mga hayop kaysa sa pamilya ko. Palagi mong pinipili ang mga baka kaysa sa amin, sasabihin niya. Hindi iyon totoo. Ibibigay ko ang lahat para lang maramdamang kailangan ako sa hapagkainang iyon, pero ang pagnanais na maging bahagi ay hindi katumbas ng mismong pag-imbita, at walang sino man ang totoong nag-imbita sa akin. May isang bisperas ng Pasko, siguro mga 35 taong gulang ako noon, nang nakaupo ako sa isang nakataob na balde sa kamalig,
Mainit-init pa ang aking mga braso dahil sa pagtulong sa isang guya na lumabas sa mundo. Tumanaw ako sa bukas na pinto papunta sa bahay ng kapitbahay sa kabilang bukid, puno ng mga Christmas lights, isang pamilyang kumikilos sa likod ng mga bintana. May isang mensahe ang telepono ko. Mula iyon sa nanay ko, nagtatanong kung pwede ba raw akong magdala ng hamon sa susunod dahil hindi naman ako pupunta. Iyon na ang buong mensahe. Magdala ng hamon. Hindi sa pinili ko ang mga baka, kundi hindi nila ako kailanman pinili. Ang bagay na pinakahuli kong naintindihan, ang bagay na sana naintindihan ko noong 26 ako, ay kung ano talaga ako sa kanila. Natuklasan ko ito nang hindi sinasadya, nakatayo sa hamba ng pinto ng kusina sa isang family reunion nang malapit na akong mag-30. Kausap ng nanay ko ang isa sa mga tita ko. Hindi niya alam na sapat ang lapit ko para marinig siya sa may lababo. Kung may mangyari man, sabi niya, alam nating sasaluhin ni Fe. Siya ang matatag. Sinabi niya ito ng may init. May pagmamalaki pa nga. At sa isang sandali, nakaramdam din ako ng pagmamalaki. Nakatayo roon sa pintuan. Saka ko naintindihan. Hindi ako ang matatag dahil hinahangaan nila ang lakas ko. Ako ang matatag dahil ibig sabihin noon ay hindi na nila kailangang magbigay ng kahit ano sa akin. At dahil ginagawa nila akong reserba, ako ang insurance policy ng pamilya. Ang anak na hindi mo pinagkakagastusan para naroon siya ng buo. Kapag ang anak na pinagkakagastusan mo ay bumagsak, umatras ako mula sa pintuang iyon nang walang nakakakita sa akin. Hindi ako nagsalita tungkol dito sa loob ng maraming taon. Hindi ko palang alam noon kung ano ang magiging kapalit nito sa araw na maningil na sila at mabilis silang gumastos. Iyon ang bahaging matagal kong hindi nakita ng malinaw dahil sobrang kinang ni Katrina na bulag ang lahat pati na ako. Ginawa ni Katrina ang lahat ng bagay na gusto ng mga magulang ko para sa isang buhay. Nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Gary Velasco noong siya ay 26, isang real estate broker na may magandang pakikipagkamay at mas magagandang sapatos. Nagbukas siya ng isang home and styling boutique na pinangalanan niyang Bella at Flora. Bumili siya ng bahay sa Ayala, Alabang na may matataas na bintana, may nagme-maintain ng damuhan, at isang kitchen island na kasing laki ng likuran ng truck ko. Nagkaanak siya, ang pamangkin kong si Nora, at pinuno niya ang internet ng mga litrato ng lahat ng ito. Yung tipong puro kulay cream at nakatupi. At parang walang nagamit na kahit anong gamit doon. Yan ang buhay, sabi sa akin ng nanay ko minsan, habang nakatayo sa malinis na kusina ni Katrina noong piyesta. Bakit hindi mo gustuhin ang ganyan, Fe? Hindi ako sumagot. Nakatingin ako sa bintana, sa nakalis na Range Rover sa garahe, na nakaparada ng tabingi sa tabi ng maputik kong Hilux. At iniisip na sa 3 taon ng pag-aari ng kapatid ko sa tindahang iyon, wala pa akong nakitang ni isang customer sa loob. Iyon ang bagay na mukhang ako lang ang nakakapansin. Ang butik ay palaging malapit ng sumikat. Sa loob ng maraming taon, palaging nag-uumpisa pa lang. Palaging isang magandang buwan na lang ang hinihintay. Palaging may soft launch o rebrand o pop-up na magpapabago ng lahat. Samantala, sinimulan ng tatay ko na ibenta ang ilang bahagi ng kanyang mga ari-arian ng tahimik, gaya ng ginagawa ng isang lalaking ayaw matanong kung bakit. Ang nanay ko naman ay palaging umiiwas at nagpapanggap na masaya kapag usapang pera sa hapagkainan, na siyang pinakamalinaw na senyales sa buong mundo na may maling nangyayari. Dumaan ako sa tindahan minsan sa isang ordinaryong araw dahil nagkataong nasa syudad ako. Bukas ang ilaw. Nasa likod ng counter si Katrina, nagsa-cellphone. Maraming magaganda at mamahaling wala sa mga istante, at walang tao sa tindahan kundi siya. Nakita niya ako at naguluhan, tapos nagpanggap na masaya. At initur niya ako na parang customer. At sa buong oras na iyon, may bahagi sa akin na gustong magtanong, nang malumanay, ayos ka lang ba? Pero hindi namin ginagawa iyon sa pamilya namin. Kaya sinabi ko na lang na napakaganda ng lahat at umalis na ako. Paglabas ko, nadaanan ko ang sasakyan ng tatay ko sa parking lot. Hindi ko alam na pupunta siya. Nakakita ako ng sobre ng bangko, sa mesa ng mga magulang ko minsan, hindi pa bukas. At tinago ito ng kapatid ko. Bago ko pa mabasa bukod sa return address, Harpat Federal. Tumutulong lang si Papa habang nagsisimula pa lang ang tindahan. Mabilis niyang sabi at iniba ang usapan. Itinago ko iyon sa isip ko kasama ng lahat ng iba ko pang napansin na hindi ko sinabi ng malakas. Noong mga panahong iyon, hindi na ako masyadong bumibisita.
Masakit na palaging ikumpara sa kanya at lumabas na kulang sa bawat pagkakataon. Kaya, hinayaan kong lumawak ang distansya namin. At ang distansya ay mapanganib sa pamilyang tulad ng sa akin. Habang mas madalas akong wala doon, mas madaling isalaysay ang kwento tungkol sa akin nang wala ako sa silid. Nasa putikan pa rin si Fe. Hindi na tumanda si Fe. Nagkaroon na ng pagkakataon si Fe at sinayang pa. Hindi naman nila ito sinasabi ng may kalupitan madalas. Iyon ang matagal kong bago na intindihan. Naniwala sila rito. Kailangan nilang maniwala rito. Dahil kung ako ang nabigo, biglang nagkakaroon ng saysay ang lahat ng ibinubuhos nila kay Katrina. Ako ang dahilan kung bakit tumutugma ang kanilang matematika. Nakuha ko ang imbitasyon para sa ika-5 kaarawan ni Nora, 2 araw pagkatapos ng party. Base sa selyo, huli itong ipinadala. Sinasadya man o hindi, hindi ko na tinanong. Hindi ka na namin inimbita. Kasi inisip namin na busy ka. Sabi ng tatay ko nang mabanggit ko ito. Sabi ko pupunta sana ako. Sabi niya, o sige. At heto na naman tayo. O sige. Nalaman ko rin kung gaano karami ang ibinubuhos nila. Sa parehong buwan na nagbago ang lahat. Noong Setyembre, isang lalaki mula sa isang kumpanyang tinatawag na Canland Partners ang nagsimulang tumawag. Ang pangalan niya ay Dante Macaraeg, isang commercial broker. Prangka. Walang oras para maging palakaibigan. Taon-taon nang lumalawak ang pag-unlad mula Maynila papuntang Timog at narating na nito ang kalsada ng aming probinsya. Isang malaking developer ang tahimik na bumibili ng mga lupa para sa isang napakalaking proyekto at ang 150 hektarya ko ay nakaupo mismong sa gitna ng lahat ng gusto nila. 3 beses siyang tumawag bago ako sumagot. Sa ika-4 na pagkakataon, nakipagkita ako sa kanya sa bukid. Ang lupa niyo ang pinakasentro. Miss Pangilinan, sabi niya sa akin. Hindi sila makakapagtayo kung wala ka. Ang lahat ng nakapaligid sa iyo ay pumayag na. Ikaw na lang ang kapirasong kailangang-kailangan nila. Inilatag niya ang isang mapa sa ibabaw ng truck ko at patuloy na hinihipan ng hangin ang dulo nito habang nagsasalita siya. Itinuro ang hugis ng lupa ko sa kalagitnaan nito. Tapos, nagsulat siya ng isang numero sa gilid ng mapa gamit ang marker at inikot ito para makita ko. Kailangan kong umupo sa hagdan ng kubo ko. 2 bilyong piso tinatayang katumbas ng 39 million para sa putik na pinagtawanan ng kapatid ko, para sa utang na kinahiya ng tatay ko, para sa jacket na may imperdiblo, ang truck na sira ang pinto, ang 2 trabaho, ang 8 taon, at ang bubong ng kamalig na itinayo kong mag-isa sa gitna ng bagyo. Gusto kong maging totoo sa inyo tungkol sa unang naramdaman ko, dahil hindi ito saya. Takot. Hindi takot sa pera, kundi sa pamilya ko. Kilala ko sila. Nakikita ko na ang lahat bago pa mangyari. Gaya ng pagkakita mo sa nagbabadyang bagyo sa gitna ng malawak na bukid. Alam kong sa oras na lumabas ang balita, titigil na akong maging tao at magiging isa na lang akong mapagkukunan. Magkakaroon ng plano para sa pera, bago ko pa man maintindihan na akin iyon, at ang plano ay hindi ako kasali kundi bilang pinanggagalingan lang. Mangangailangan si Katrina. Ipapaliwanag ng aking mga magulang. At sa hindi malamang dahilan, gaya ng palaging nangyayari, lalabas na makokonsensya pa ako kapag nagdalawang isip akong ibigay ang sarili kong buhay. Nakita ko itong nangyari, ng daang beses sa mas maliliit na bagay. Isang tax refund na inasahan agad ng tatay ko na ipapautang ko, at nagtampo nung hindi ko ginawa. Isang pinag-ayos kong truck na hiniram ni Katrina at hindi na ibinalik. Bawat magandang bagay na natamo ko ay napupunta sa kamay ng pamilya at nagiging pag-aari ng lahat sa sandaling malaman nilang nag-e-exist ito. Ang 2 bilyong piso ay hindi magiging biyaya sa bahay na iyon. Magiging isang countdown clock ito at ako ang tatayo sa ilalim nito. Kaya gumawa ako ng desisyon na hindi ko kailanman pinagsisihan. Wala akong pinagsabihan. Wala sa mga magulang ko, hindi sa kapatid ko, hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan, hindi sa may-ari ng bilihan ng patuka na 20 taon ko nang kakilala. Kinuha ko ang mga papeles na ipinadala ni Dante Macaraeg at inilagay sa lumang lata ng biskuit ng lolo ko, yung mayuping takip na pinaglagyan ng mga gamit niya at mga sulat. Kinandado ko ito at inilagay sa pinakamataas na istante ng aparador at hinayaan kong maniwala ang buong pamilya ko na wala akong kahit ano habang nagdedesisyon ako ng mag-isa sa sarili kong oras kung ano ang magiging buhay ko. Ang negosasyon ay inabot ng ilang linggo. May mga survey at mga abogado sa panig nila
at daan-daang maliliit na pirma. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy akong nagtatrabaho sa bukid suot ang parehong jacket, nagmamaneho ng parehong truck, walang sinasabi. Natapos ang bentahan sa isang maulap na umaga ng Disyembre. Lumipat ang pera. Nakipagkamay si Dante sa opisina niya at sinabing, "Tapos na. Congratulations, Miss Pangilinan." Parang gusto niyang maging mas masaya ako kaysa sa ipinapakita ko. Nagmaneho ako pa uwi gamit ang truck na sira ang aircon. Hindi ako nag-celebrate. Walang taong pwedeng kasama sa pag-celebrate at may sarili itong uri ng lungkot. Pero ito rin ay, gaya ng unti-unti kong nakikita, isang uri ng kalayaan. Naglakad ako sa gitna ng bukid sa huling pagkakataon habang sa papel ay akin pa ito. At tumayo ako roon sa lamig. Nakikita ang hininga ko sa harap ko at hinayaan kong maramdaman ang bigat ng ginawa ko. 16 na taon, kalahati ng buhay ko, ibinenta sa mga estranghero, natatabunan ito ng semento. May isang bar ng signal doon. Nag-vibrate ang telepono ko sa binti ko. Isang voicemail. Ang tita Trining ko. "Fe, iha," sabi niya. At ang boses niya ay maingat sa paraang nagpasikip sa sikmura ko. "May kailangan kang malaman tungkol sa tatay mo. Tawagan mo ako pag pwede ka na." Hindi ko na siya natawagan ng gabing iyon. 3 araw pagkatapos nito, bago ko pa man lubos na maproseso ang ibinenta ko, dumating ang pamilya ko. Dumating sila sakay ng 3 kotse. Ang nanay at tatay ko sa isa, si Katrina sa pangalawa. Si Gary ay nakaupo sa pangatlo sa driveway. Bukas ang makina, hindi pumasok, na nagsabi na sa akin ng halos lahat kung saan papunta ito, bago pa man may magsalita. Hindi sila kumatok. Pumasok sila sa kusina ko at umupo sa mesang gawa ko mismo, mula sa lumang kahoy ng kamalig. 4 sila sa paligid nito, at ipinatong ng nanay ko ang magkahawak niyang kamay sa mesa na parang nagmimiting. "Maupo ka, Fe," sabi niya. "Kailangan nating pag-usapan ang pamilya." Mapula at mugto ang mga mata ni Katrina. Ang nanay ko ay may kalmado at handang mukha ng isang babaeng nag-rehearse. Ang tatay ko ay hindi man lang makatingin sa akin. Nakatingin siya sa lumang bitak ng mesa, sa sarili niyang mga kamay, sa bintana sa ibabaw ng lababo kahit saan wag lang sa anak niya. Ipinaliwanag ito ng nanay ko sa paraang nag-uutos ka sa isang bata. Dumaan daw si Katrina sa isang pagsubok. Pansamantala lang. May problema ang bahay. Kailangan ng tindahan ng puhunan. At ang pamilya ay magtutulungan gaya ng ginagawa ng pamilya sa panahon ng krisis. At ang pinakalohikal na bagay, ang patas na bagay, ay ibenta ko ang bukid at tumulong. "Wala ka namang anak," malumanay na sabi ni Katrina, na para bang napaka-reasonable niya. "Wala ka naman masyadong kailangan dito. Mas makatuwiran na ikaw ang gumawa nito." Sinabi niya iyon ng mahinahon. Iyon ang bahaging nagpaubos ng hininga ko. Walang bakas ng kalupitan sa mukha niya. Para sa kanya, ito ay napakalinaw. Siyempre, si Fe. Walang mawawala kay Fe. Si Fe palagi ang tagasalba. Naglapag siya ng isang piraso ng papel sa mesa habang nagsasalita, at nakita ko ang itaas nito bago niya inilapit pabalik sa kanya. 2 salita sa nakabold na letra sa itaas. Notice of Default. Harpath Federal. Isang malaking bangko. Kaya heto na. Nakaupo sila sa kusina ko, at hinihiling na ibenta ko ang nag-iisang bagay na inaakala nilang pag-aari ko sa mundong ito, para iligtas ang anak na mas pinili nila kaysa sa akin buong buhay ko. At ito ang bagay na gusto kong pag-isipan ninyong mabuti, dahil ito ang tuluyang nagpabago sa akin. Akala pa rin nila ay wala akong pera. Siguradong sigurado sila na wala akong iba kundi ang bukid na ito. Isang sirang truck at isang punit na jacket. At habang pinaniniwalaan iyon, sumakay sila sa 3 sasakyan at nagmaneho ng 40 minuto para kunin maging iyon, para pigaing pilit ang natitira sa akin at tawagin itong pagmamahal. "Ito ang ginagawa ng pamilya, Fe," sabi ng nanay ko. "Nagsasakripisyo tayo para sa isa't isa. Gagawin din ito ng kapatid mo para sa'yo." Pareho naming alam na hindi totoo iyon, pero sinabi niya, at hindi siya itinuwid ng tatay ko. At tumingin sa akin si Katrina gamit ang naghihintay at luha ang mga mata. Tiningnan ko silang 4 sa paligid ng mesa ko. Tiningnan ko kung paano gumagala ang mga mata nila sa bota ko, sa jacket ko, at sa mga kamay ko, na walang nakikitang anumang karapat-dapat igalang, at tuluyan kong naintindihan. Hanggang sa kaibuturan ng pagkatao ko, ang bagay na 42 taon kong iniiwasang tanggapin. Kung handa silang kunin ang lahat mula sa akin, habang akala nila ay wala akong anuman, kung gayon hindi pala ito tungkol sa pagiging patas.
Hindi rin ito tungkol sa pangangailangan. Ito ay dahil sa simpleng katotohanan na ako ay mapapakinabangan at si Katrina ay minamahal at sa pamilyang ito, ang dalawang bagay na iyon ay hindi kailanman naging pareho. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sinabi kung ano ang nasa lata ng biskwit sa pinakamataas na istante, 20 talampakan mula sa inuupuan nila. Hindi ako nagsalita tungkol kay Dante Macaraeg o sa Canland o sa numerong pumasok sa bank account ko 3 araw na ang nakalipas. Sinabi ko ang nag-iisang bagay na kaya kong sabihin. Pag-iisipan ko. Kinuha nila iyon bilang oo. Bumaba ang balikat ng nanay ko. Halos ngumiti si Katrina sa gitna ng kanyang mga luha. Sa wakas, tumingin sa akin ang tatay ko, kahit isang sandali lang, na may ekspresyon sa mukha na hindi ko mabasa at ayaw kong basahin. Tumayo sila, isinuot muli ang kanilang mga jacket at sinabing alam nilang gagawin ko ang tama. At naglakad sila papunta sa kanilang mga sasakyan. Nakatayo ako sa bintana at pinanood ang 3 pulang ilaw ng sasakyan na lumalayo sa mahabang maputik na kalsada ko patungo sa takip silim. Tumayo ako sa balkonahe nang matagal matapos silang umalis habang nanunuot ang lamig mula sa sahig at naintindihan ko ang isang bagay nang lubusan sa unang pagkakataon sa buhay ko. Kukunin sana nila ang lahat ng meron ako at tatawagin itong pagmamahal at nagpasalamat ako, hindi nagyabang, hindi naghiganti. Nagpasalamat ako sa isang malalim at tahimik na paraan dahil sa nag-iisang tamang ginawa ko. Nagpasalamat ako dahil wala akong pinagsabihan. Kung pinaupo ka ng sarili mong pamilya sa sarili mong hapag at hiniling na isuko mo ang nag-iisang bagay na ipinundar mo gamit ang sarili mong pawis, habang tinatawag ka pa ring bigo, papayag ka ba? Sabihin niyo sa akin sa ibaba. Kailangan kong malaman na hindi lang ako ang naupo sa upuang iyon. Tinawagan ko pabalik si Tita Trining ng gabing iyon habang nakatayo sa balkonahe sa dilim at sa wakas narinig ko ang mensaheng pilit niyang ipinapaalam. Ang aking Tita Trining ay ang nakababatang kapatid ng tatay ko. Siya ay 63 at nagtrabaho ng 30 taon bilang loan officer sa isang bangko na ang ibig sabihin ay 2 bagay. Naiintindihan niya ang pera ng higit sa sinuman sa pamilya namin at hindi niya kayang panoorin ang isang tao na unti-unting winawasak. Nagmaneho siya papunta sa bukid kinabukasan. Nagdala siya ng thermos ng kape dahil iyon ang ginagawa ni Trining. Nakaupo kami sa loob ng truck ko na nanlalabo ang bintana dahil sa hininga namin. 2 basong lumalamig na sa gitna namin at inilapag niya ang isang matigas na folder sa kanyang hita at ipinatong ang parehong kamay niya dito sandali bago niya buksan. Hindi ako pumunta dito para humingi ng kahit ano, iha. Sabi niya. Gusto kong malaman mo muna yan. Pumunta ako kasi dapat lang na may isang tao sa pamilyang to ang gumawa nito. Tapos binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay isang home equity line of credit. Harpath Federal. 20 milyong piso na inutang gamit ang titulo ng bahay ng mga magulang ko. Ang bahay na itinayo ng lolo ko gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang bahay na bayad na ng buo sa loob ng 20 taon. Isinangla niya, Fe, sabi ni Tita Trining, at ang boses niya ay nanatiling kalmado na siyang dahilan kaya alam kong galit na galit siya. Isinangla niya ang bahay ng lolo mo. Nalaman niya ito dahil nakiusap ang tatay ko sa lahat ng tao na maging saksi sa ilang pirma. Inasahan ng tatay ko na hindi niya ito babasahin ng maigi dahil pamilya siya. Dahil siya si Trining na palaging nagdadala ng kape. Binasa niya ang bawat linya. Kinuha niya ang 20 milyong piso at paunti-unting inilipat sa account ni Katrina sa loob ng 2 taon para takpan ang nalulujing tindahan, para bayaran ang bahay sa Alabang, para pondohan ang isang buhay na kailanman, sa kabila ng kinang nito, ay hindi totoong kaya ng kapatid ko. Nakaupo ako roon, nakatingin sa linyang property pledged as collateral na nakasalungguhit ng 2 beses gamit ang lapis ni Tita Trining at naramdaman kong tila umikot ang mundo sa ilalim ng truck. Kung nakasangla ang bahay, sabi ko, at ang boses ko ay parang nanggagaling sa malayo, paano ang retirement money ni Papa? Nilipat ni Tita Trining ang pahina. Inubos na niya ito. Mga maagang pag-withdraw mula sa kanyang retirement account sa nakalipas na 2 taon, nasa 15 milyong piso, bawat isa ay may kaltas na penalty dahil kinukuha niya ang pera bago pa man siya payagang galawin ito. Ang lalaking 16 na taong pinangaralan ako tungkol sa pagiging padalos-dalos,
kung paano ko raw itinapon ang buhay ko sa putikan, ay tahimik na sinunog ang sarili niyang kinabukasan, penalty bawat penalty, para lang panatilihing makinis ang buhay ng kapatid ko sa isa pang season. At si Katrina, pinagsama-sama ni Tita Trining kung ano ang makukuha niya tungkol sa sitwasyon ni Katrina. Mula sa nakita niya at sa nadulas na kwento ng tatay ko, ang mga maxed out na credit cards, ang lugi sa negosyo taon-taon, ang mga ikalawang utang. Ang Bella at Flora ay hindi kailanman kumita, ni isang taon mula nang magbukas ito. Sa kabuuan, ang kapatid ko ay nalubog sa utang ng humigit kumulang 35 milyong piso at patuloy pang nalulunod. Tinawag kanilang iresponsable sa pera, sabi ni Tita Trining. Sabay tawa, pero hindi ito tunog ng saya. Ikaw, na hindi man lang pumalya sa pagbabayad sa buong buhay mo. Ni-compute ko lahat habang nasa loob ng truck. Lumalamig ang kape at puti ang bintana dahil sa hamog. Ang bahay ay nakasangla, ang retirement ay ubos na. Halos 35 milyong utang pa sa ibabaw nito. Lahat ng ito ibinuhos sa anak na mahal nila, habang ang anak na hindi, ang siyang tinawag na kahihiyan, at saka pinuntahan, para hilinging ibenta ang lupa niya upang takpan ang butas na ginawa nila. Sa wakas nalaman ko kung gaano kalaki ang isinugal ng pamilya ko laban sa akin. At alam ko, habang nakaupo ako roon, na natalo sila. Hindi ako sisigaw. Sabi ko kay Tita Trining, hindi ako gagawa ng eksena. Hahayaan ko lang ang mga papel ang magsalita. Dinala ko ang folder niya sa loob at inilagay sa pinakamataas na istante sa aparador, katabi mismo ng lata ng lolo ko. 2 patong ng papel na magkatabi, 2 katotohanan. Ang isa ay itinago nila sa lahat, at ang isa ay itinago ko. Halos hindi ako nakatulog ng linggong iyon, hindi eksaktong dahil sa galit. Parang pagkahilo ito, yung pakiramdam na ang bagay na tinatapakan mo buong buhay mo ay biglang bumaliktad. Dahil sa loob ng 16 na taon, naniwala ako sa kaibuturan ko na baka may tama sila sa tingin nila sa akin, na baka totoong ako ang padalos-dalos, ang tanga, ang hindi mapagkakatiwalaan sa pera. Ang folder sa itaas ng istante ang kumuha sa huling maliit na pagdududang iyon at sinara ito ng tuluyan. Hindi ako ang nagsugal ng pamilya namin. At kailanman ay hindi naging ako. May isa pang nangyari noong linggong iyon. At kailangan kong sabihin sa inyo dahil kung wala ito, baka naging isang taong ayaw kong maging ako. Inihabilin ni Katrina si Nora sa bukid para sa weekend. Palagi niya itong ginagawa kapag nagkakagulo ang buhay niya. Ipinapadala ang kanyang 9 na taong gulang na anak sa tiyahing tinatawag nilang walang-wala dahil libre at para makaalis ang bata sa bahay. Hindi ko ito kailanman ininda. Si Nora ang nag-iisang tao sa pamilya ko na hindi natutong tingnan ako bilang isang pabigat. Ginugol niya ang Sabadong iyon suot ang maliliit niyang bota. Naglalakad sa tabi ng bakod, hinahayaang dilaan ng isang maliit na baka ang mga daliri niya at tuwang-tuwang tumitili tuwing nasasagi siya ng magaspang na dila nito. Pinakain namin ang mga manok. Inayos namin ang gate. Nagkukwento siya ng walang tigil tungkol sa eskwela at mga kaibigan niya at sa paborito niyang palabas. At nakinig ako. At sa loob ng ilang oras, nawala sa akin ang bigat ng lahat ng nasa pinakamataas na istante. Tapos, pagsapit ng hapon, huminto siya sa may bakod at tumingala sa akin taglay ang inosente at direktang paningin na mayroon ang mga bata. At nagtanong siya sa akin ng bagay na walang kahit sino sa pamilya ko ang nagtanong sa akin sa loob ng 42 taon. Tita Fe, sabi niya, malungkot ka ba? Mukha kang malungkot. Kailangan kong lumingon at magpanggap na inaayos ang trangka sa gate para hindi niya makita ang mukha ko. Wala ni isang tao sa buong buhay ko ang tumayo sa harap ko at nagtanong kung ayos lang ako. Hindi noong nagtatrabaho ako ng 2 trabaho. Hindi noong pumirma ako para sa 50 milyong utang mag-isa nang nanginginig ang kamay. Hindi noong sinabi nilang sinira ko na ang buhay ko. Ako ang matatag, at ang mga matatag ay hindi kinakamusta. At heto ang isang 9 na taong gulang na batang nakabota na nagtatanong sa akin dahil mahal niya ako at simpleng hindi pumasok sa isip niya na huwag magtanong. Ayos lang ako, anak, sabi ko sa kanya nang magtiwala na akong magsalita. Masaya lang ako na nandito ka. Bago siya umalis, binigyan niya ako ng drawing na ginawa niya sa mesa sa kusina. Ito ay ang bukid. Ako na nakatayo sa tabi ng lumang truck ko, 3 tabinging baka, at isang dilaw na araw na umuokupa sa kalahati ng langit. Sa itaas,
Isinulat niya gamit ang maingat na letra ng isang bata, paboritong lugar ni Tita Fe. Ito ang paborito kong lugar sa buong mundo. Seryosong sabi niya sa akin at yinakap ako sa baywang. Ipinikit ko ito sa refrigerator gamit ang magnet sa ibabaw mismo ng lumang pampamilyang litrato na nangungulot na roon sa loob ng maraming taon. Yung litrato kung saan nakatayo ako sa gilid ng frame, may putik sa mga kamay at walang nakayakap sa akin. May isang bagay na kumalma sa loob ko habang nakatingin sa drawing na nakapatong sa litratong iyon. Alam ko na noong panahong iyon, nahahayaan kong lumabas ang totoo. Alam kong tapos na akong maging insurance policy ng kahit na sino, tapos na sa pagpapaliit ng sarili ko para lang tumugma ang matematika ng pamilya. Pero habang nakatayo sa kusinang iyon, nangako ako sa sarili ko, kasintibay ng una. Ano man ang gawin ko, hindi pagbabayaran ng batang ito ang lahat. Pwede ko siyang mahalin at sabay na tumangging magamit. Pwede akong maglagay ng matibay na hangganan laban sa nanay niya na hindi ito kailanman idadamay sa bata. Ang dalawang bagay na ito ay pwedeng maging totoo ng sabay. Iyon ang bahaging hindi binibigyan ng puwang ng paghihiganti. Hindi ko ginustong sunugin ang pamilya ko. Hanggang maabo, gusto ko lang tumigil maging panggatong. Ang mga araw bago ang Noche Buena ay maingay sa paraang kaya maging maingay ng katahimikan. Walang tigil ang telepono ko. Sunod-sunod ang mga text ng nanay ko. Bawat isa ay maingat na pinag-isipang patibong. Umiiyak ang kapatid mo gabi-gabi hanggang makatulog. Sana makatulog ka niyan. Nagpadala si Katrina ng mahahabang mensahe tungkol sa kung gaano siya naghirap at kung gaano kawalang katarungan ang kapalaran niya at na dapat daw may halaga ang salitang pamilya. Ang tatay ko ay walang ipinadala kahit ano, na sa sarili nitong paraan ay ang pinakamaingay na mensahe sa lahat. Ni isa sa kanila sa lahat ng mensaheng iyon sa mga nakalipas na araw ay walang nagtanong kung kamusta ako. Walang nagtanong kung ayos lang ba ako dito mag-isa. Tanga ng desisyon na ibinagsak nila sa kandungan ko. Ipinaalala lang nila ng paulit-ulit kung ano ang utang na loob ko. Inisave ko ang bawat mensahe, mga screenshot sunod-sunod, dahil natututunan ko rin sa wakas sa edad na 22 na, ang mga taong pinakamabilis magsabi kung ano ang utang mo sa kanila, ay sila ring gagawa ng mismong listahan ng paniningil gamit ang sarili nilang sulat kamay. Gumawa ako ng tahimik na paghahanda. Kinausap ko si Tita Trining at hiniling na dalhin niya ang folder sa Noche Buena. At gumawa ako ng isang tawag kay Dante Macaraeg tungkol sa isang bagay na kakailanganin ko siya pagkatapos ng Pasko, isang bagay na ipapaliwanag ko mamaya. Tapos gumawa ako ng isang bagay na halos hindi ko ginagawa. Uuwi ako ngayong Noche Buena. Text ko sa nanay ko. Nag-reply siya wala pang 1 minuto. Tuwang-tuwa, puno ng sigla, siguradong nanalo siya. Sigurado siyang sumunod din sa wakas ang matatag. At ang bukid ay parang naibenta na. At ang matematika ng pamilya ay muling aayos. Pinalansya ko ang folder sa ibabaw ng mesa ko ng gabing iyon at inilagay ito sa loob ng bulsa ng aking lumang jacket. Ang mismong jacket na pinagtatawanan nila sa loob ng 10 taon. Ang bulsa na may imperdible. Ang palaging napapansin at binabanggit ng nanay ko, tama lang sa pakiramdam na ang katotohanan ay lalabas mula sa mismong bagay na ginamit nila para sabihing wala akong kwenta. Nang bisperas ng Pasko, minaneho ko ang lumang truck papunta sa bahay na itinayo ng lolo ko. Kumikinang ng ginto ang mga bintana. Puno ng nakaparadang sasakyan ang magkabilang gilid ng kalsada. Ang aking mga tiyuhin, tiyahin, at mga pinsan, mga 6,000 hanggang 12 tao, na nag-aksaya ng taon para pakinggan ang kwento ng kaawa-awa at tangang si Fe at tumangu-tangu lang. Naririnig ko ang tawanan mula sa pintuan at ang mga kantang pamasko at ang pagtakbo ng mga bata. Tumayo ako sa may pintuan sa ilalim ng lumang parol ng lola ko at hinayaan kong mabalot ng lamig ang hininga ko. At sinabi ko sa sarili ko ang payak na katotohanan. Kung anuman ang iniisip nilang mangyayari ngayong gabi, hindi yon mangyayari. Pumasok ako sa bahay na iyon bilang ang anak na akala nilang pagmamay-ari nila. Hindi ko planong lumabas ng ganun pa rin. Sa unang oras, hinayaan ko itong maging Pasko. Hinayaan kong maging payapa ito. Kinalong ko si Nora sa tabi ng Christmas tree at pinuri ang mga palamuting itinuturo niya. Hinayaan kong hawakan ng nanay ko ang braso ko at tawaging anak. Mas malambing sa akin ngayon kaysa sa mga nakaraang taon dahil akala niya nandito ako para sagipin siya. Bumati ako sa mga pinsan na huli kong nakita pa sa isang burol.
Hinayaan kong umiwas ng tingin si Katrina sa akin mula sa kabilang dulo ng sala at hindi ako nagtulak. Kinain ko ang Noche Buena na hinanda ng nanay ko. Nagpasa ako ng mga pagkain. Gusto kong malaman ninyong ibinigay ko sa kanila ang unang oras na iyon. Ibinigay ko ang lahat ng pagkakataon para maging pamilya bago ko tuluyang inilabas ang katotohanan sa silid na iyon. Pagkatapos, habang kumakain ng dessert, tumayo ang nanay ko at tinapik ang kanyang tinidor sa baso at tumahimik ang kwarto at sinabi niyang gusto niyang magsalita tungkol sa pamilya. Tungkol sa kung paano nagtutulungan ang mga pamilya sa oras ng krisis at ang mga matatag ay inaalalayan ang mga mahihina. Tapos tumingin siya sa akin at sinabi ito sa harap ng lahat nang may malambot at awang ngiti. Alam nating lahat na ginawa ni Faye ang mga desisyon niya, sabi niya. Ang kaawa-awang si Faye ay walang-wala, pero si Katrina ay may kinabukasan pa. Kaya panahon na para tulungan nating lahat si Katrina. Tinaas niya ang baso niya patungo sa kapatid ko. Sa paligid ng mesa, 18 mukha ang bumaling para tingnan ako. Mabait, puno ng awa at umaasa. Naghihintay na makitang tumango ang matatag at gawin ang bahagi niya. Ang tatay ko ay nakatitig lang sa mantel ng mesa. Si Katrina ay tumingin sa akin sa itaas ng kanyang baso ng wine at hinayaan ang sariling ngumiti ng bahagya dahil akala niya ay tapos na ang lahat. Si Nora ay tumingin sa nanay niya, tapos sa akin, naguguluhan, hindi maintindihan kung bakit biglang tumahimik at naging kakaiba ang buong kwarto. Ibinaba ko ang sarili kong baso sa mesa. Hindi ako tumayo. May nagsabi, isa sa mga tiyuhin ko, nang malumanay sa gitna ng katahimikan. Fe, anak, magsalita ka. Kaya, nagsalita ako. Sinabi ko ito ng tahimik lampas sa lahat ng mga mukhang iyon papunta sa tatay ko. Papa, sabi ko, alam ba ng lahat dito na nakasangla na ang bahay na to? Hindi pa naiintindihan ng kwarto, pero naintindihan ng tatay ko. Namutla ang buong mukha niya, at sa wakas ay tumingin ang mga mata niya sa akin, malalaki at huling-huli. Yumuko si Tita Trining sa tabi ng kanyang silya at binuksan ang folder niya. Inilapag niya ang unang pahina sa pulang mantel at inilapit ito patungo sa gitna ng mesa kung saan tinatamaan ng liwanag. May isang tinidor na huminto sa kalagitnaan ng pagsubo. May silyang lumangit-ngit. Private, na bagay yan, sabi ng nanay ko. Masyadong matalas, masyadong mabilis. Sa pagitan niya ng papa mo at ako, hindi naman ito pang matagalan, di ba? Sabi ni Katrina, pilit na inuunahan ang sitwasyon. Pilit nagpapanggap na kalmadong matanda sa silid. Misunderstanding lang yan. Binabaluktot nyo. Kung ganon, ipaliwanag mo ang notice of default, Katrina, sabi ni Tita Trining. At inilapag ang ikalawang pahina. At ang ikatlo, inilatag niya ang mga ito ng dahan-dahan sa mesa. Ang home equity loan, 20 milyong piso na kapangalan laban sa bahay ng lolo ko. Ang retirement statements, 15 milyong piso na kinuha ng maaga, punong-puno ng penalty, at ang notice of default. Ang mismong pangalan ng kapatid ko na nakaprint sa itaas, ang bahay sa Alabang na mareremate na. Gumapang ang katahimikan sa mesang iyon gaya ng isang tahimik na natapong tubig. Isa-isa, ang mga mukhang nakatingin sa akin ng may awa ay bumaling sa mga magulang ko at pagkatapos ay sa kapatid ko at ang awa ay nawala sa kanila at napalitan ng isang mas malamig at higit na kahiyahiyang reaksyon. Ibinaba ng tita ko sa panig ng nanay ko ang kanyang baso ng walang tunog. Iniatras ng tiyuhin ko ang silya niya, gaya ng ginagawa mo kapag gusto mong lumayo ng bahagya sa isang bagay. May ibinulong ang isang pinsan sa asawa niya at tumahimik. Walang nagmadaling ipagtanggol ang sinuman. Iyon ang pinakanatatandaan ko. Sa isang pamilyang ipinagtanggol si Katrina buong buhay niya, walang ni isa ang bumuka ang bibig para ipagtanggol siya ngayon. Dahil nandoon mismo ang mga papel sa ibabaw ng mesa, at hindi mo kayang makipagtalo sa mga numerong nakasulat sa tinta. Isang nakatatandang pinsan ko. Isang lalaking nag-aksaya ng ilang taon sa mismong mesang ito, sa pagtawag sa akin ng matigas ang ulo, at sa pagtawag kay Katrina na masipag, ang umabot at kinuha ang pahina ng isinanglang titulo. Binasa niya ito. Ibinaba niya ng dahan-dahan na para bang umiinit ito sa kanyang kamay. Tapos tumingin siya sa tatay ko, at tapos tumingin sa akin. At may nagbago sa mukha niya ng tuluyan. Pinanood ko ang 16 na taon ng kasinungalingan na gumuho sa likod ng mga mata ng isang lalaki sa loob lamang ng isang paghinga. At nangyayari iyon
nang ganun-ganun na lang sa buong paligid ng mesa, nang sabay-sabay, tahimik sa bawat mukha. At sinabi ko, ang nag-iisang talumpating gagawin ko. Pinaikli ko lang, dahil natutunan ko ng buwang iyon na, ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw para tumama. Kailangan lang itong sabihin minsan ng malinaw ng isang taong tapos nang matakot dito. Hindi kayo pumunta sa bukid ko dahil wala akong pera. Sabi ko, pumunta kayo dahil naubos nyo na ang lahat ng meron kayo para sa kanya. Tapos inabot ko ang loob ng bulsa ng lumang jacket ko, yung punit, yung sinasabi ng nanay ko sa akin na palitan na sa loob ng 10 taon, at inilabas ko ang closing papers, at inilapag ko ng nakataob sa mesa, katabi ng iba pa. Hindi ko winagayway ito. Hindi ko binasa ang numero, nang malakas gaya ng isang tropeo. Ipinatong ko lang kung saan makikita ng lahat na may isa pang katotohanan sa silid na iyon, at iniwan kong nakapatong ang kamay ko roon. Ibinenta ko na ang bukid, sabi ko. Ilang linggo na ang nakakaraan. Wala akong pinagsabihan. Walang gumalaw. Walang huminga. Sa isang mahabang sandali, tanging ang tunog lang ng bentilador ang naririnig at ang pagtik ng orasan na mano-manong winiwind ng lolo ko sa loob ng 40 taon. At sa labas, ang mahinang ihip ng hangin. Tapos, bumigay si Katrina sa paraang alam kong mangyayari. Dahil ang mga taong tulad ng kapatid ko ay hindi kayang mabuhay sa katahimikang hindi tungkol sa kanila. Pumangit ang mukha niya at ang wine at ang takot at ang 16 na taong palaging binibigyan ng lahat ay biglang lumabas mula sa kanya nang sabay-sabay bago niya pa ito mapigilan. Akin dapat ang pera na yan sabi niya ng malakas at eskandaloso. Nanginginig ang boses niya. Mas deserve ko yan kaysa sa isang grupo ng mga baka. Bumagsak ang tinidor niya sa gilid ng plato ng malakas. Sa dulo ng mesa, tinakpan ni Nora ng 2 maliliit niyang kamay ang kanyang mga tainga. Tumayo na ng tuluyan ang tiyuhin ko, at umatras mula sa silya niya at sinabing mababa at puno ng pagkabigo, Katrina. Walang nagsabing hindi niya sinasadya. Narinig ng lahat ang mismong sinadya niyang sabihin. Sinubukan ng nanay ko ng isang beses pa na abutin ang nag-iisang salitang natitira sa kanya. Pamilya tayo, sabi niya sa gitna ng pagkawasak nito. Pero wala na itong bigat. Ginastos na niya ito kasama ng lahat ng iba pa. At pinanood siyang gastusin ang huling natitira nito ng lahat ng nasa mesang iyon. Ibinaon ng tatay ko ang mukha niya sa mga kamay niya. Hindi niya pinabulaanan ang kahit isang pahina. Hindi niya sinabing hindi totoo o na mali si Tita Trining o na malupit ako. Nakaupo lang siya doon habang ang mukha niya ay nasa kanyang mga kamay. At iyon ang kanyang pag-amin sa harap ng lahat ng kamag-anak niya nang walang sinasabing anumang salita. Isang lalaking hindi magawang iangat ang ulo niya. Hindi ako nagyabang. Gusto kong maintindihan niyo iyon dahil mahalaga iyon sa akin. Walang tagumpay sa silid na iyon para sa akin. Tanging isang nakakakilabot na tahimik na linaw lamang. Parang ang katahimikan pagkatapos mismo ng isang bagyo na tuluyang nagdaan at umalis. Kinolekta ko ang mga closing paper pabalik mula sa mesa at isinuksok ang mga ito sa jacket ko. Tumayo ako. Ako ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ko sa pera ko. Sabi ko, hindi kayo. Naglakad ako sa paligid ng mesa papunta kay Nora. Nanlalaki ang mga mata at takot sa lahat ng nangyayari. At yumuko ako at hinalikan ang tuktok ng ulo niya at sinabing magiging ayos ang lahat na wala sa mga nangyayaring ito ay pasanin niya. Tapos tumayo ako ng tuwid at tiningnan ang silid sa huling pagkakataon. Merry Christmas, sabi ko. Naglakad ako palabas sa kusina, lampas sa lababo kung saan tinahi ko ang libu-libong maliliit na sakit sa paglipas ng mga taon. Ang screen door na inilagay ng lolo ko ay sumara sa likod ko na may mahinang kalampag at sinalubong ako ng lamig habang ang mga Christmas lights sa rehas ng balkonahe ay kumukurap-kurap ng pula at ginto laban sa dilim. Sumakay ako sa lumang truck. Inilagay ko ang mga kamay ko sa manibela ng 1 segundo bago ko ini-start ang makina. Tapos umandar ang makina at pumalag ang sirang aircon at inilagay ko ito sa gear. Ang silid na ginugol ko ang buong buhay ko upang lumiit, tuluyan na akong umalis doon. Kung kinailangan mo na bang ihinto ang pagpapaliit sa sarili mo, para lang mapanatili ang kapayapaan kasama ang mga taong dapat ay nagmamahal sa'yo, sana ngayong gabi ay mas gumaan ang pakiramdam mong hindi ka nag-iisa. Ano ang hangganang sinusubukan mo pang ipunin ang lakas ng loob na itakda? Nakikinig ako. Binabasa ko ang lahat. Dumating ang mga kahihinatnan gaya ng inaasahan sa mga paraang hindi na pwedeng bawiin. Nawala kay Katrina ang bahay niya. Natuloy ang remate pagdating ng bagong taon, malamig
at sumusunod lang sa proseso. Ang malalaking bintana sa alabang ay nagdilim. Isang padlock sa pinto kung saan nakasabit dati ang Christmas wreath. Tuluyan nang nagsara ang Bella at Flora. Ang sign sa bintana ay naging closed. Pagkaraan ng ilang linggo, tuluyan nang nawala, walang laman ang mga istante. Natuyo na ang kinikita ni Gary bago pa man mangyari ito. At nang mawala ang kinang ng kapatid ko para taguan niya, gumuho ang kanilang pagsasama at nanatiling wasak. Sa huli kong nabalitaan, nag-aaway pa rin sila kung sino ang may utang kanino. Hinarap din sa wakas ng mga magulang ko ang iniiwasan nila ng 2 taon. Ang buwan ng bayad na hindi nila mabayaran, ang retirement fund na wala na, ang 20 milyong pisong sisingilin na sa bahay na bayad na ng 2 dekada, at ang buong pamilya na alam na ngayon ang eksaktong detalye kung paano nangyari ang bawat bahagi nito. Ang pamilyang gumugol ng taon sa pagpapasa-pasa ng kwento ng kaawa-awa at tangang si Faye ay tumigil sa pagkukwento nito. May ilan sa kanila ang tumawag sa akin noong mga sumunod na linggo. Nahihiya at huli na ang lahat para sabihing hindi nila alam na hindi sila papayag dito kung nalaman lang nila. Sinubukan ng ilan na mag-apologize para sa mga taong pagtango sa mesang iyon. Pinapaikli ko lang ang mga tawag. Hindi ko kailangan ng mga paliwanag. At hindi ako magbibigay ng kapatawarang hindi ko nararamdaman para lang maging komportable ang iba. Pero napansin kong namatay na ang kwento. Wala nang magkukwento niyon tungkol sa akin. Hinayaan ko munang lumipas ang lahat. Wala akong utang na loob sa kanila. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hinayaan kong maramdaman ng buo ang kakaibang bigat ng salitang iyon. Wala. Walang utang na loob. Walang obligasyon. Walang reserbang masisingil pa nila. Pero may nakapaskil na karatula sa bakuran ng bahay ng lolo ko. Auction o remate. At natuklasan ko na hindi ko kayang gawin. Hindi eksaktong para sa mga magulang ko, kundi para sa kanya. Para sa lalaking nagtayo ng bahay na iyon gamit ang sarili niyang mga kamay, na kailanman noong kabataan ko ay hindi pinaramdam sa akin na ako ang reserba, na 20 taon nang patay, at siguradong ikakahiya ang bawat pahina sa folder ni Tita Trining. Tinawagan ko si Dante Macaraeg at ginawa ko ang isang bagay na tahimik kong inihanda bago pa man magpasko. Binili ko ang bahay sa subasta sa ilalim ng pangalan ko at ipinangalan sa isang trust fund, maingat na inayos ng abogado para habang nakatayo ang bahay na iyon, hindi na ito kailanman maisasangla, maipanguutang o maisusugal para sa kahit anong paboritong anak ng sinuman sa anumang dahilan. Tapos, nagmaneho ako patungo sa bahay at inilapag ang lumang susi sa kusina ng mga magulang ko sa harap nila. "Pwede kayong tumira rito," sabi ko sa kanila. "Kayong dalawa, hanggang gusto nyo. Pero hindi na ito magiging collateral ulit. Hindi na kailanman. Hindi ako nag-abot ng kahit 1 piso kay Katrina. Gusto kong maging napakalinaw tungkol diyan. Wala akong niligtas na bahay niya, walang pinondohan, at hindi ko binayaran ang utang niya. Kung ano ang sinira niya, kailangan niya itong upuan at muling buuin mismo kung pipiliin niya kailanman. Hindi iyon kalupitan. Iyon ang unang tapat na hangganan na inilatag ko kailanman sa pamilya ko, at ang kapalit nito ay ang relasyon ko sa kapatid ko, at hindi ko na siya kinakausap simula noon. Minsan masakit pa rin iyon. Natanggap ko na nasasaktan ako dito. Yung nanay ko, kahit noon, kahit nakatayo sa kusinang iyon, inabot pa rin ang lumang pananalita niya. Nagsalita siya tungkol sa pamilya at pagpapatawad at kung paano kailangan naming lahat nakalimutan na ito at maging buo ulit, pero ang mga salita ay tuluyan nang nawalan ng salamangka sa akin. Naririnig ko na sa wakas ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nagsisisi sa ginawa nila at sa isang taong nagsisisi lang dahil nabuking ito. At ang nanay ko, gaya ng naunawaan ko, ay ang pangalawang uri. Ang kanyang konsensya ay isa lamang takot na nagbabalat kayong konsensya. Iba ang tatay ko. Lumabas siya sa balkonahe isang maulap na hapon habang binabasa ko ang trust papers sa maliit na mesa at nakatayo siya roon nang matagal na walang sinasabi. Tapos ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman sa loob ng 42 lang taon. Bumalik siya sa loob at nagtimpla ng 2 tasa ng kape at dinala ang isa para sa akin, bahagyang nanginginig ang mga kamay niya at inilapag ito sa mesa ko. "Dapat tinanong ko kung kamusta ka," sabi niya. "Kahit minsan lang sa loob ng lahat ng taong yon. Dapat nagtanong ako."
Tiningnan ko siya nang matagal ang lalaking inubos ang sariling kinabukasan kaysa lumingon sa mahirap mahalin na anak niya at simpleng tanungin kung kamusta na ito. Simula yan, sabi ko, at hindi iyon pagpapatawad, hindi buo, at baka hindi kailanman magiging buo. Pero isa itong simula, na higit pa sa anumang nakuha ko noon. Hinayaan ko siyang itabi ang kape niya pagkatapos niyon. Isang tasa para sa kanya at isa para sa akin tuwing bibisita ako. Ang unang bagay na ibinigay sa akin ng tatay ko, na hindi nangangailangan na maging matatag ako bago ko ito matanggap. Si Tita Trining ay nanatiling eksakto kung sino siya. Ang nag-iisang tao sa pamilya ko na hindi humingi sa akin ng kahit ano. Pumupunta pa rin siya. Laging may dalang thermos. Tinago ko ang bahay. Tinago ko ang tita ko. Tinago ko si Nora dahil sinigurado ko iyon. Binitawan ko na ang lahat at sasabihin ko sa inyo ang purong katotohanan. Naging mas magaan ito kaysa sa inaakala ko. Ang pagtatakda ng tama na hangganan ay hindi nangangahulugang hindi ito sasakit. Ang dalawang bagay na ito ay sabay na nangyayari. At kung sino man ang magsabi sa inyo na hindi totoo yan, hindi pa nila naranasang gawin ito. Pero sa ilalim ng sakit, sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakahinga ako ng maluwag. At ang tagal-tagal ko nang hindi nakakahinga ng maluwag. Hindi ako bumili ng mas marangyang buhay gamit ang pera. Bumili ako ng mas tahimik na buhay. Humanap ako ng mas maliit na lugar, mas malayo, 40 ektarya. Walang developer na magkaka-interes umaligid. Isang magandang lupa, maayos na kamalig, at isang tanawing gusto kong panoorin sa pagtatapos ng araw. Nag-alaga pa rin ako ng baka, si Mang Erning, nakasama kong nagtrabaho ng maraming taon, at hindi ako itinuring na tanga kailanman, ay sumama sa akin, at siya pa rin ang tumutulong sa akin na patakbuhin ang lugar. Pumupunta si Nora tuwing weekend suot ang mga bota niya, nagpapakain ng mga guya, at pinupuno ang katahimikan ng kanyang kwentuhan. Nagtayo ako ng lihim na trust fund para sa kanya sa iisang abogadong nag-asikaso sa bahay upang anuman ang gawin o hindi gawin ng nanay niya sa hinaharap, ang batang ito ay magkakaroon ng kalayaang pumili ng sariling buhay balang araw. Hindi pa niya alam yon. Hindi na niya kailangang malaman. Akin lang ang dalahing iyon. At nalaman ko na isa itong magandang dalahin. May mga hapon, nakaupo kaming dalawa sa likuran ng bagong pick-up, yung gumagana agad ang aircon sa unang pihit, at pinapanood namin ang paglubog ng araw sa lupaing hindi matatabunan ng kalsada kailanman. At nagkukwento siya sa akin tungkol sa nangyari sa buong linggo niya. Walang kailangang maging matatag para sa kahit sino doon. Walang naglilista ng utang na loob. Ito ang pinakasimpleng bagay sa buong mundo. 2 tao sa likod ng pickup sa takip silim, at inabot ko ng buong buhay bago ko nahanap ang daan patungo dito. Nakabitin na ngayon ang drawing ni Nora sa bago kong kusina, ang dilaw na araw, at ang 3 tabinging baka, at nakasulat sa taas, paboritong lugar ni Tita Fe. Sa counter sa ilalim nito, palaging may naghihintay na 2 malinis na tasa ng kape para sa susunod na daan ni Tita Trining. Heto ang natutunan ko doon sa tahimik na lupa. Ang bagay na kailangan ng 42 na taon at 2 bilyong piso para lubusan kong maintindihan. Ang halaga ko ay hindi kailanman nakadepende sa pera. Hindi kailanman kung gaano ako kapakinabang sa mga taong umaabot lang sa akin tuwing sila ay nahuhulog. Gumugol sila ng 16 na taon na nagdedesisyon at nagsasabi sa buong pamilya kung ano ang halaga ko. At tapos, hinihiling na patunayan ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sarili ko para sa kanila. Ang katahimikan na pinanatili ko noong buwang iyon ay hindi isang panlilinlang at hindi ito paghihiganti. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na pinili ko ang sarili ko. 16 na taon silang nagdesisyon kung ano ang halaga ko. At isang kapaskuhan ko lang pinagdesisyonang kailanman ay hindi nila ito hawak.